Nung kanyang kalakas-lakasan, isa siyang lingkod bayan na naglingkod sa barangay. Ito ay kwento ng buhay ni Eduardo Pisado, isang 60 years old na mayapa dahil sa sakit. Habang kami ay nasa opisina, isang kilalang kaibigan ang tumawag sa amin. Ang kanya daw kakilala at isang malapit na kaibigan ay nanghihingi ng serbisyong punerarya dahil ang kanyang asawa ay namayapa na dahil sa sakit. Dahil nga sa walang saktong oras ang serbisyong punerarya, hindi kami nagsayang ng panahon at oras. Agad namin pinuntahan yung lugar para i-pull out ang namayapa. Pagkatapos may proseso ang mga papeles, dala na namin ang namayapa. Ang mga kamag-anak ay sumabay na rin sa amin mula doon sa lugar kung saan ito namayapa. Minsan kapag ganitong sitwasyon at kakilala naman, dalawa ang opsyon na ginagawa ng opisina. Pwedeng dalhin na lang yung mga papeles na pipirmahan kapag naiburol na ang namayapa. O kaya naman pagkatapos ma-pull out ang namayapa, dadaan sa opisina para magpirma ng mga dokumentong kailangan, lalong-lalo na mga kontrata at mga information form na kailangang pirmahan bago iproseso ang naturang serbisyong punerarya. Tayo naman na nasa serbisyong punerarya, hindi naman tayo namimili ng ating siserbisyohan. Mayroon man o wala, may paraan naman para magkaroon ng disinting pagbuburol at paglilibing. Depende sa sitwasyon. Pagdating sa morgue, hindi pinatatagal ang namayapa sa cadaver bag para hindi magkaroon ng reaksyon sa katawan ng namayapa. Nilalagay agad ito sa embalming table bago ang naturang paggagamot. Ano't anuman ang proseso na gagawin, tanging punerarya na lang ang nakakaalam. Ang pinaka-importante sa lahat, linis at maayos ang paggagamot. Sa oras ng lungkot at pagluha, may kamay na handang umalalay sa'yo na sa bawat paalam na mahirap tanggapin, may liwanag. Katapos maimbal ni tatay, ilang oras na pamamahinga, oras na para damitan at ayusan si tatay. Medyo may kalakihan si tatay, di normal ang kanyang laki kumpara doon sa isang normal na Pinoy. Dahil nga sa medyo malaki siya, isang customized metal na casket ang gagamitin para sa kanya. Ang isa kasing namayapa, kung ano ang magiging treatment nito sa pagbuburol at serbisyong gagawin para sa kanya at depende sa laki. Nung mabilisan na at naging maayos na ang itsura ni tatay, oras na para ilagay ang casket sa sasakyan at madala na rin ang namayapa doon sa lugar na pinili ng pamilya at doon ang gagawing viewing. Ikaw ay buhay pa rin. Sa bawat luha, may liwanag din. Sa bawat wakas, may bagong simulaling. Magka-precious, kaagapay mo sa huling yugto ng buhay na Wala yata si kabuldog. Yo, sa bawat Okay, magbuburol tayo. May nga, pre, no? Ayos mo na. Buburol tayo ng Papadisip pa tayo. ngayong araw. Ano ba ngayon? Ano ba ngayon? Merkules. Merkules. Yan, buburol tayo. Una, kukunin mo natin yung basket. Hindi naman kalayuan ang lugar kung saan ibuburol si tatay. Kaya naman madali naming natuntun yung lugar. Ibuburol daw ito doon sa mismong bahay nila at tinitira nila dati nang mag-asawa pa sila.